Sa Time Magazine, nagpahayag po sila gaano raw karami ang nagdarasal ng Aba Ginoong Maria araw-araw. At sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang kapanganakan kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya't ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang lalaki, ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ay ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ave Maria. Siguro po ay mas magandang simulan natin ang ating pong maikling pagdinilay sa pamamagitan ng pagbati sa ating pong mahal na Birheng Maria. Sabihin po natin, Mama Mary, happy birthday! Happy birthday to you. Again, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Viva la Virgen! Mga kapatid, ang araw pong ito ay espesyal. Una, dahil sa dalawang bagay. Ang ating pong pamimintuho sa ating pong Poon Nazareno. Siya ang ating pong tanggulan, siya ang ating tagapagligtas. At ang ikalawang ating pong pinagdiriwang ay ang kaarawan ng ating minamahal na Birheng Maria. Ito po ang dahilan ng ating pong pagpupugay at pasasalamat. Alam niyo po mga kapatid, bagamat marami po ang nagtatanong at hindi makaisip kung bakit ganun na lamang ang pagmamahal ng mga Katoliko sa mahal na Birhen. Marami rin naman po ang taong tunay na namimintuho at nagpapahayag ng kanilang pag-ibig sa mahal na Birhen. Alam niyo po ba, sa Time Magazine, nagpahayag po sila gaano raw karami ang nagdarasal ng Aba Ginoong Maria araw-araw. At siguro iniisip natin, gaano nga kaya talagang karami? Tayo po kaya nagdarasal ng Aba Ginoong Maria? At dito po, ang sabi po nila, mayroon po raw 2 bilyong mga tao every day nagdarasal
ng Aba Ginoong Maria at ito po'y pagpapahayag ng tinatawag nating pagmamahal sa ating mahal na Birhen. Siguro madadagdagan po yung 2 bilyon na yan kung halimbawang sasabihin nyo, Mama Mary, ngayong araw ng iyong birthday, iniaalay ko ang aking sarili. Magdarasal ako ng isang Aba Ginoong Maria araw-araw. Tanda po siguro nito, pwede nating sabihin ngayon at idasal, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at Ave Maria. Mga kapatid, siguro po'y 3 punto lamang po ang nais ko pong ibahagi. Una, ang ating pong pagdiriwang. Ikalawa, ang implikasyon ng kaarawan ng Mahal na Birhen. At ikatlo, ang hamon nito. Unang bahagi, gusto po nating makita kung sino po talaga si Maria. Alam niyo po, sabi po ni Saint Damian, si Maria po raw ang tinatawag na kabanal-banalang templo. The Holy Temple. Kaya hindi nakapagtataka, ang sabi po ni Pope John Paul II, si Maria ang unang busilak, unang liwanag bago pa pumutok ang araw dahil siya ang umagang tala o ang tala ng umaga. Kaya para po kay Pope Paul VI na nagsabi, si Maria po raw ang dawn of salvation. Ganun kaganda po ang pag-unawa at pagtingin po kay Maria. Kaya naman, si Maria po ay itinangi, ibinukod, pinagpala dahil po sa kanyang katangi-tanging misyon na ibinigay ng Diyos sa kanya. Ano po ba yung pwede po nating ihalintulad o tignang mabuti para mas lalo po nating ma-appreciate na itinangi si Maria? Tignan po natin. Alam niyo po mga kapatid, ilang araw o ilang linggo pong ang ating pong dambana ng poong Nazareno ay iniayos. Pagmasdan po natin ngayon, napakaganda na pong tignan, napakalinis. At na ito po'y tama lamang dahil ang ating pong poong Nazareno ang siyang ating pong binibigyan ng halaga at pinagpapahayagan ng pananampalataya. Kaya naman, ang ating pong gagawin, talagang lilinisin mo ang luklukan, aayusin mo ang dambana, nang sa gayon siya, ang lugar na yon ay maging karapat-dapat sa kanyang presensya. Kung ang ating pong dambana ay iniayos, nilinis, upang maging karapat-dapat mismo sa luklukan ng ating pong poong mahal na Nazareno. Si Maria pa po kaya na magiging luklukan sa kanyang sinapupunan, tahanan ng ating poong Hesukristo. Ang siyang hindi itangi, hindi linisin, at hindi gawing tunay na karapat-dapat. Kung ganon mga kapatid, ang ating pong mahal na Birhen, ang kanya pong birthday, ang kanya pong buhay, ay itinangi ng sa gayon maging karapat-dapat siya mismo sa ating pong Panginoong Hesukristo na dadali niya na 9 na buwan sa kanyang sinapupunan. Hindi ngayon tayo dapat magtaka, bakit itinangi si Maria? Bakit espesyal siya? Bakit naman po hindi? Ang kanyang ilalagay sa kanyang sinapupunan ay walang iba kung hindi ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. At ito po ang siyang masasabi po nating, Maria, bukod kang pinagpala. Ikalawang bagay po na nais po nating tignan sa ating pong pagninilay.
Alam niyo po mga kapatid, sabi po ni Saint Bonaventure, ang Diyos daw ay makalilikha ng masigit pa sa magandang mundong ating kinagagalawan. Ngunit, hindi na makagagawa ng masigit pa kay Maria. Bakit? Kasi ibinigay po ng Diyos ang higit na. At ito po ay si Maria na ginawa niyang karapat-dapat para sa kanyang bugtong na anak. Binigyan po tayo ng isang napakagandang halimbawa. Si Maria na ina ni Jesus. Si Maria na ating ina. At si Maria na ina ng ating simbahan. Ang mga Pilipino, kauna-unahan niya ring nakita ang icon. Mismo ang imahe ng Mahal na Birhen. At dito pinakita po ang pagpapahayag, kaya tayo po ay tinawag na Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria. Dahil sa ating pagmamahal, pinakita po natin ang ating pong pagmamahal sa ating pong Birheng Maria. Pero siguro po, ang pagmamahal po natin ay dapat ding humamon sa atin. Paano natin pinapahalagahan ang buhay na kaloob ng Diyos sa atin? Paano tayo dumudulog kay Maria at sinasabi natin, Maria, mamagitan ka sa amin, ipanalangin mo kami. Ano yung binibigay ni Maria upang siya'y maging halimbawa nang sa gayon ang ating pagtugon araw-araw sa lahat ng paghamon ng ating buhay, sasabihin natin, yes Lord, opo Panginoon, haharapin ko, tinatanggap ko ang paghamon ng buhay. At sa paghamon pong ito, yun mismo ang ibinibigay na lakas ng Diyos para tayo po ay manindigan tulad din ni Maria. Alam niyo po mga kapatid, mas madali pong sabihin po ito Pero sa katotohanan, ang hirap pong gawin Bakit po? Kasi kahit na po si Saint Teresa ng Calcutta, ang sabi niya po ay ito, unang hamon sa pamilya ang tinatawag nating abortion. At ang sabi niya po ay ito, ang dami-daming nagpapa-abort Paano natin masasabing we are people of peace kung mismong ang magulang, ang ina, ang siyang unang kumikitil sa buhay ng kanyang anak? Mga kapatid, human as we are, mahina po tayo. Pero kakayanin po natin ang lahat ng pagsubok ng ito, anuman ang dumaan sa atin, dahil batid natin, binigyan tayo ng isang halimbawa at yan ay walang iba kung hindi si Maria. Bukod na pinagpala. Ngunit tayo man din po ay pinagpala. Kaya sa araw pong ito, tangkilikin po natin at kilalanin natin na si Maria ang kanyang kapanganakan ay naging sagisag ng ating pag-asa. Mahina ka man, gusto mo nang sumuko, ang dami mong pinagdadaanan, ang dami mong tanong. Si Maria nagtanong. Sa pagkakataon pong ito, okay lang na magtanong, pero isang bagay ang napakagandang tignan natin sa buhay natin. Hayaan po natin sa pamamagitan ni Maria, kayanin natin ang pagmamahal natin. Bakit? May misyon ka Ang misyon ni Maria, aragain ang kanyang anak na si Jesus. Ang misyon ni Maria, ipakita ang kanyang pag-ibig sa kanyang bugtong na anak. At ngayon, sa araw pong ito, ang misyon mo ay ito. Ang lumago sa pananampalataya. Ang tanggapin ang pagsubok. At harapin mismo kung ano ang mga suliraning nasa sa iyo. Kakayanin mo yan dahil ngayon, sa araw na ito, binigyan tayo ng isang tunay na pag-asa, walang iba kundi si Maria. At si Maria, sa pamamagitan niya,
lalapit tayo sa ating poong Nazareno at dudulog nang sa gayon maging karapat-dapat. Last point po, mga kapatid. Alam niyo po, minsan po, meron pong isang bata na naglalaro. Naglalaro siyang mag-isa. Maya-maya po, sa kanyang paglalaro, may lumapit po sa kanyang isang lalaki. At yung lalaki pong ito, may daladalang bayong. Daladalang bayong. Tapos, may dalang bilao. Lumapit po rin sa bata. At ang ginawa ng lalaki, inilagay yung bilao sa harapan ng bata. Tinignan po siya ng bata. Maya-maya, ibinuhos ng lalaki ang laman ng bayong doon sa bilao. Puro pera. Nanlaki ang mata ng bata. At ang sabi ng lalaki ay ito, "Boy, kunin mo lahat. Dakutin mo ang perang kaya mo." Alam niyo po yung bata, natigilan. At ang ginawa ng bata, tumayo at tumakbong papalayo sa bilao ng pera. Nagtaka po itong mismong lalaki. Pera na, tinanggihan pa. Sabi, napakamot po yung lalaki. Maya-maya po, bumalik po yung bata. Hila-hila ang nanay niya. Tapos paglapit doon sa bilao ng pera, "Nay, ikaw po ang dumakot. Mas malaki ang palad mo kaysa sa akin." Mga kapatid, hayaan po nating si Maria ang dumakot sa mga biyaya at ipagkaloob sa atin. Nang sa gayon, makamtan natin ang tunay na pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa atin. Mama Mary, happy birthday!